Huli. Tayo ang bullying capital of the world, ang Pilipinas. Talaga. Number one nangyayari sa mga schools, ang bullying. Imagine niyo, nag-number one tayo. Yung nga lang, sa pinaka-bullying capital of the world, ang Pilipinas. Yan po ay nasa world news at kung po yan, confirm na tayo yung may hawak na. At alam niyo rin ba na 5,000 guidance counselor ang meron ang civil service. Vacant position na 5,000 guidance counselor. Hindi ma-filled up yan, hindi ma-fill up kasi ang requirements yan ay masteral degree, may master's degree, yung guidance counselor, or doctorate kung siguro, hindi ako nagkakamali. Kaya ang civil service lumapit sa Kongreso at pinapaamyendahan yung batas. Pinapaalis na yung pagiging doctorate yata o master's degree ng civil service kasi walang ma-qualify. Kaya hindi ma-fill up yung position kasi napakataas noong hinihinging requirements. Kung doctorate or master's degree, napakahirap. Kaya yung 5,000 yon, up to this moment, alam ko ay bakante pa. Yan ay according mismo kay Carlo Nograles, ang chairman ng Civil Service Commission. Kaya walang makapasok kasi nga ang taas masyado. Pagka kasi master's degree or doctorate, usually, mga district supervisor, principal, ang level mo na sa DepEd ay supervisory level na. So kung ikay teacher lang, hindi ka pwede. So, kung naman ikaw ay doctorate, tapos si guidance counselor ka lang, di much better magkuwang ka na. Mag-principal ka o kaya district supervisor. Ako lang sa isang ko. Lang po. Pag na lang nagkalitan ka. Kaya ko sila. Okay, good morning. Tayo po ay magsisimula na para po sa ating spiritual na programa. Yung ating 10 minuto. At bago yan, we would like to recognize the presence of our Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rabanal. Palakpakan naman natin si Admin. Okay. Inaanyayahan natin yung mga empleyado na natin nandiyan pa sa may building natin. Yung pong nandiyan sa loob ng GO Executive, makikisuyo. Baka pwede po kayong lumabas. Mga department heads, baka ho empleyado nyo yun. Yung naandun sa loob ng GO Executive, baka pwede nyo sabihan. Okay, para po sa pagpapatuloy ng programa, nais natin tawagin si Pastor Dave. Sino ba? Pastor June Naralbe, para po sa 10 minutong natin. Pagkain spiritual, po? Good morning po sa ating lahat. Happy Monday po. Maganda ho yung information kanina. Maganda na hindi maganda. Maganda yung nalaman natin, pero hindi maganda yung in-address sa atin. Na we are second to the bullying nation. So, dapat hindi po tayo pumayag. Anyway, isang napakabuting araw po para sa ating lahat. Of course, sa buhay po ng ating pong mga pinuno, ang ating mahal na Governor Ramiro Hernandez,
ano po, ang ating pong Gobernadora Ruth Maria Hernandez, siyempre of course our Provincial Administrator, Atty. Dulce, good morning ma'am, and of course the head of offices, our doctors, at sa lahat po ng mga magaganda at mga magagwapong empleyado sa PGL. Good morning po sa ating lahat. Isang napakabuting bagay po na ating pong laging dinideclare ang salita ng Diyos sa ating lalawigan. Knowing na ang lalawigan po natin ang isa sa pinakang blessed province among Calabarzon. Lagi po tayo iniingatan ng Diyos sa lahat ng mga kalamidad po. At because of that, kasi lahat po tayo ay nagpipray sa ating pong lalawigan. Lahat po tayo ay dumadalangin na lagi ingatan ng Diyos ang ating pong lalawigan, ang ating pong bansa. At yan po ay dahil sa ating pong pakikipag-isa. Higit sa lahat, sa pagkilala po sa Panginoon, sa lahat ng oras po sa ating mga buhay. Hindi po, we believe yung sinasabi po ng Bible, yung sa part ng Godhead. And one of that is the presence of the Holy Spirit. Hindi siya masyadong natatakel, pero He's the best person ever, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Mahirap po magkaroon ng confidence, lalo na sa mga bagay na hindi mo siya nakikita. Hindi tayo masyadong bumibilid doon kasi ang orientation po ng tao sa ating mga buhay. Nandiyo po ang Holy Spirit as a third person. Siya ho ay pinangako ho ng Panginoong Hesus before He left the earth. And as the Bible says in Luke chapter 24, kung susundan po natin ito, I encourage you to review this in verse 49. Sabi po ng Panginoon dito, now listen, I will send to you the gift that God my Father has promised to give to you. You must stay here in the city until it happens. Then the power of God will come from heaven and it will cover you. Sabi niya, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa taas. Lahat ho ng kapangyarihan ay galing sa Diyos. As Romans 13 says, walang kapangyarihan. What even po yung walang gobyerno hindi galing sa Diyos. Kaya last Monday po, narinig po natin that we are blessed kasi tayo po nandito. And it's our privilege po to give thanks to God in everything. Kahit ano po yung ating naging tungkulin, gawain po sa pamahalang panlalawigan, ay marapat pala natin pong ipagpasalamat sa Diyos na hindi nakikita. Sa Diyos na hindi nakikita. At dahil doon, yung araw-araw po natin na ginagawa na pamumuhay, paglilingkod, at iba't iba po na pagkilos sa ating pong mga respective offices, ay alam niyo po, we can give glory to God. And with that, yung pong pagbigay natin ng kaluwalhatian sa Diyos, ang magbibigay naman po sa atin in return ng lahat po ng mga panalangin ng ating puso. Hindi ho naman madali yung trabaho. Wala akong trabaho madali. Pero, merong word si Lord for us that we have to obey, not just only to listen. Di ba kasi pinakikinggan lang. We go to church, nakikinig lang mo tayo, pero after that, wala na. Yung pong practice po ang siyang napakahirap po na talagang i-impose personally. Our spirit will become blessed, lalo na pagka yung na-receive natin yung power of God. At based on the study, gusto po natin po na mas marami po tayo malaman about the work of the Spirit. Let us start in the book of Acts.
reading permanent position, hindi rin for life yan. Matatapos din yan sa panahon na tayo po'y kunin ng Panginoon. At wala ho exempted doon. Hindi natin pwede sabihin na, Lord, ako'y mabubuhay pa ng 30 years, 50 years. Hindi po. Kundi isang napakabuting bagay po sa tuwing tayo po'y nag-uumpisa ng ating pong araw ng paglilingkuran ay lagi mo natin sinasama. Sa buhay natin, na tayo po ay thankful, meron tayong lakas, energy, nakakangiti ho tayo in spite of many troubles. Kasi ito po, there's troubles Sabi po ng John 14, verse 25, "These things I have spoken to you while I am still with you," sabi po ng Panginoon. "But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all the things and bring to your remembrance all that I have said to you." Wala hong pinakamabuting tagapagbigay o tagapagpaalala sa atin kundi ang Banal na Espiritu. As Jesus said, particular po in this verse, siya yung tutulong. Siya ho yung tutulong. Mali ho yung konsepto natin na, Lord, gagawin ko to. Hindi ho, siya ang gagawa. Siya ang tutulong ho sa atin because that is part of His attribute. He is a helper. Na siyang isusugo ng Panginoon in His name. And will teach us all. Lahat po, ito ipapaalala niya po sa atin kung paano po ang ating mga gagawin. Kaya mahalaga po, sa atin po na mga kawani ng pamahalang panlalawigan ay meron po talaga tayong personal na Bible reading po. Meditation. Halimbawa po, pagkain po ito ng ating kaluluwa. Pinapakain po natin ang ating pong katawang lupa, yung ating pong pisikal, pakainin din po natin ang ating pong spiritual. And that is through the Word of God. Wala akong exempted doon. Wala akong exempted. For us to become spiritually uplift, kailangan po talaga natin ng pagkain spiritual. Kaya mahalaga po yung meron po tayong nababasa na salita ng Diyos na sa ganoon ay meron pong may papaalala sa atin ang Banal na Espiritu. Lalo na when in times of trouble. Sa lahat ng bagay ay papasalamatan natin ng Panginoon. And as we quote this verse, pag kinote po natin yung verse, na siya mismo nang sabi, of course, siyempre po, ang Diyos ay kikilalanin po yung salita niya na hindi po siya bumibigo sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Kaya, para po sa atin, ang salita ng Diyos ay napakabuti sa ating pong lalawigan. Yan ho ang talagang dapat po natin mas maging priority sa ating buhay. Kaya ho meron tayong tinatawag na we have to seek first His kingdom and His righteousness. Because all these things will become added. Sana alam mo natin yan. We have to seek first the kingdom of God and His righteousness. And then after that, all these things will be added unto you. Si Lord po nakakalam ng lahat ng desire ng ating puso. Walang imposible at walang mahirap sa Kanya. Kaya dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon. So again, ang Diyos po ay mabuti sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, aming Ama na nasa langit. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Pribilehyo sa amin, Panginoon, na maging tagapaglingkod mo dito po sa aming pamahalang panlalawigan. Salamat po sa biyaya mo sa amin na hindi nagbabago. Salamat po sa habag na lagi mo pong pinaparanas sa amin, O Diyos, dito po sa kabuuan ng lalawigan ng Laguna, sa pamumuno po ng iyong lingkod, ng aming Governor Ramil Hernandez. Salamat po sa lahat ng maraming mabubuting bagay, sa lahat ng mga pagbabago, ito man ay sa pisikal at ito man po, Panginoon, ay sa spiritual. Ang lahat po ng papuri ay nais naming mapunta sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo po ang puso ng bawat isa po sa amin, bawat mga kawani ng pamahalang panlalawigan, ang aming po mga pinuno. Salamat po sa iyo sa buhay po ng bawat isa po sa kanila. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang maging sentro ng kanilang buhay paglilingkod, Panginoon, dito po sa pamahalang panlalawigan.
Maraming salamat din po sa tanggapan na siya mangunguna po sa amin sa pagtataas ng watawat. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay po nila ay lubos mong gamitin at pagpalain. At hayaan mo, ikaw ang siyang mataas, Panginoon, sa kanilang mga pag-uulat at patuloy na ang iyong pangalan ay siyang maparangalan. Ipaalala mo po sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, na kailanman ay hindi nagbabago. Pagpalayo po, Panginoon, ang araw na ito, ikaw ang siyang mataas at maluwalhati. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Okay, maraming salamat, Pastor Jun Haralbe, sa iyong ibinahagi sa amin. Ngayon naman po, idadako na tayo sa pinaka-highlights o pinaka-tampok ng ating programa, ang lingguhang pagtataas ng ating watawat. At ito po ay pangungunahan sa atin ng PPO Outreach. Palakpakan natin yung mga taga-PPO Outreach. Sa pangunguna ng kanilang pinuno, si Binibining Nelia Espino. At ngayon naman, para po sa pagpapadaloy ng programa, nais kong tawagin ang guro ng palatuntunan, Binibining Carol Ponsa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang amin pong tanggapan, Provincial Population Office Outreach po ang naatasan na manguna po sa lingguhang pagtataas ng watawat. Para po sa unang bahagi ng programa, ang pag-awit po ng lupang hilirang ni Mr. Paul Adrian R. Makayanan, Job Order, panunumpa sa watawat ng Pilipinas ni Ms. Joy Irish D. Odihe, Population Program Worker 2, panunumpa ng Lingkod Bayan, Ms. Joycelyn A. Ponce, Population Program Worker 2, pag-awit po ng Pilipinas Kong Mahal, ni Ms. Genevieve J. Casabuena, Assistant Provincial Population Officer, Bagong Pilipinas Pledge, ni Ms. April Rose C. Sancol, Population Program Worker 2, pag-awit po ng Bagong Pilipinas Hymn, ni Ms. Genevieve J. Casabuena and Mr. Paul Adrian R. Makayanan. Para naman po sa ikalawang bahagi ng programa, ang pag-uulat po ng mga nagawa ng aming tanggapan na ilalahad po ng aming pinuno, Ms. Nelia M. Espino, Provincial Population Officer. Lagay po natin ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po natin awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang maging sa silangan, halap ng puso, sa bibig mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng mag-ibig, sa manlulubi. Di ka pasisikin, sa dagat at tubig, sa simula, sa langit kong bugaw. May nilagang tula, awit sa pagkayang hinamahal. Ang isang makawagwit at ay kanagininig. Ang bituin na tao na kailan ang ay makikinig. Kumalakaraw ng walhaling pansinta, buhay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag-buhay mag-ari, ang mamatay ng dahil sa'yo. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalitan, na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa.
Itaas po muli natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang hiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Linangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kausayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalag dito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayan, maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabalisa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasiyan nawa ako ng may tapat. Sabay-sabay po natin ulitin ang Pilipinas ang mahal. Ang bayan mo'y tanging ikaw, Pilipinas mong mahal. Ang puso ko ay bumibigay sa iyo'y bibigay. Kung lingko'y nagagampanan, nalagi ang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang puso ko at bumibigay sa iyo'y bibigay. Kung lingko'y nagagampanan, nalagi ng paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong mahal. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panatan sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki yung isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakilang magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan, magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami, tatahakin ko ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Sabay-sabay po natin awitin ang bagong Pilipinas. Saan ko'y pinagayahan, kaya magtulong-tulong na
Pinamahal ng bayan. Sa ito'y kinakailangan. Ayaw na magtulong-tulong bilang mahal na bayan. Bago-bago ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Tuwid ng pagbabago, patuloy sa pagkasenso, magsikap ng mabuti at guminhawa tayo. Ipaging malaki natin sa mundo at ipamangas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tanggapin natin ang sarili natin. Tama lang, maugaling, kaysa sa iba sa atin ang ilahin. Pagbabago, at mula sa kahit anong karangan, ang tagumpay ay karangalan. Ialay mo yung buwan natin sa bayan. Ang ulit lang, napatunayan ng Pilipino ang pusay at lakas, kagandahan at talento. Handang mapagkalisahan kahit anong oras. Ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Natin ay ito'y maiwanas. Magandang bukas ang buuan ng bagong Pilipinas. Panahon na Ulitin po ba? Babalik po ba? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, ayan po. Bago po ibigay sa inyo ang pagpapakilala sa aming tanggapan, sa mga nagawa ng aming tanggapan, hayaan po muna ninyong pasalamatan ko ang mga tao sa likod ng sabihin nga natin, matagumpay na paggawa o accomplishment ng aming tanggapan. So, una na po ang pasasalamat sa ating Panginoong Jesus dahil ngayon po ay binigyan tayo ng isang bagong umaga. Magandang umaga, at sabi nga ni Pastor, blessed morning, blessed day. At pangalawa po, pasasalamat din sa ating ama ng punong Dalawigan, Governor Ramil N. Hernandez, at sa kanyang may bahay, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, sa lahat po ng suporta na ibinibigay niya sa aming tanggapan, sa masipag nating Provincial Administrator, Ma'am Dulce F. Rebanal, sa lahat ng mga department heads, unit heads, at sa lahat ng mga kapwa ko kawani sa PGL o Provincial Government of Laguna, sa mga casual employees natin like job orders. Good morning! Good morning! Yan, gising na gising, po. So, sa lahat po ng mga tanggapan na nagbibigay sa amin ng assistance, nais ko rin pong iparating ang mainit na pasasalamat kasi kung hindi sa inyo, siguro hindi namin makakamit itong mga accomplishment namin ito sa aming tanggapan o hindi namin masasagawa yung mga programa na nakaatang sa aming tanggapan.
At isa pa po, pasasalamat din po sa mga taong nasa likod nito, ang aking pong buong staff from Provincial Population Office, na sabi nga talagang walang sawa na tumutupad ng kanilang tungkulin. Masisipag, walang ulan, walang init, walang bagyo, walang may sakit. Diretso po, kundi pa hindi na lamang makalakad at talagang ooperahan na dun pa lamang po titigil. So, ito po ang Provincial Population Office ng Provincial Population Office Outreach. Tunghayan po natin ang accomplishment report namin sa maikling audio-visual presentation na inihanda namin. Maraming salamat po. Outreach Accomplishment Report from January 2023 to December 2023 and January 2024 to August 2024. Our mission is to empower provincial institutions to develop and implement effective population and development policies, leveraging local socio-economic and demographic data to drive sustainable growth and improve the quality of life for all Lagunense. Our vision is to be the leading agency in the province in promoting inclusive and sustainable development, ensuring every Lagunense has access to opportunities and benefits from progress and innovations. Here is a brief history of PPO Outreach Laguna. The population program in Laguna began in 1975 when the provincial government entered into a memorandum of agreement with the Commission on Population to implement the USAID-funded provincial population outreach project over a 10-year period. In 1989, the program shifted anew. Its focus became population and development. It was also at this period that the Department of Health became the lead implementing agency for the Responsible Parenthood Family Planning Program. The implementation of Republic Act 7160 or the Local Government Code of 1991 made local government units the lead planners and implementers of basic services, including family planning program and for the province of Laguna. This paved the metamorphosis of the Philippine Population Management Program. On May 19, 2021, Philippine Population Management Program was renamed to Philippine Population and Development Program in accordance with the memorandum from the President number 2021-460. On November 17, 2023, Malacanang has approved a 5-year population and development plan that will guide national and local programs to address the country's remaining population challenges, according to Memorandum Circular Number 40. Here is the legal basis on why the need for population and development program. Presidential Decree Number 79, National Population Policy. Executive Order Number 12, Series of 2017, Sustaining Zero Unmet Need for Family Planning. Executive Order Number 141, Series of 2021, Adopting Measures to Address Adolescent Pregnancies as National Priority. Presidential Decree Number 965, Premarriage Counseling. Responsible Parenthood and Reproductive Health Law RA 10354. Good Hello RA 7279, setting up mechanism to monitor population movement be integrated in urban development. The PPD PAWA's goal is to optimize demographic opportunities and address persistent population issues and challenges to reap demographic dividend and accelerate sustainable and inclusive development at all levels. PPO Outreach Laguna. Programs and services and accomplishments. Adolescent Health and Youth Development Seminar. Its purpose is to safeguard the health and well-being of our youth and to enable them to maximize their potential. Help them develop capabilities to manage their future and become responsible citizens of tomorrow. Under Adolescent Health and Youth Development Program, there is Teenage Pregnancy Symposium. Its purpose is to provide young people with appropriate information and life skills to enable them to cope with problems related to the attainment of their full development into adulthood. Breaking the Barriers Seminar. This seminar is given to parents and their children to safeguard the health and well-being of our youth, enable and empower them to make positive life choices and actualize their full potential, as well as fulfill their significant roles and contributions to our country's future and to bridge the gap and misunderstanding that confronts the youth and parents. Responsive, Effective, and Active Parenting Seminar.
This seminar is given to parents to strengthen family life education and inculcate proper moral values and practices. Pre-marriage orientation and counseling. This seminar is a flagship endeavor of the government designed to help engaged couples understand their roles, rights, and obligations as married partners and would-be parents. Coordination and collaboration with municipalities regarding PPD PUA's Goal 2023 to 2028. Family Planning Caravan. Activated by PPO Outreach from January 2023 to August. History of Barangay Inhabitants and Migrants Tour or RP. We also attend regular meetings such as PPDC meeting, RPDC meeting, PAT meeting, and RCPP meeting, other activities. Anilat Obrang Hardin Landscape Competition to promote and market locally produced upang i-conduct ang mga programang pangpopulasyon. Sila ay pinamamahalaan ni Ms. Genevieve J. Casabuena bilang Field Operations Manager. Maraming salamat po. Mula sa Provincial Population Office Outreach Services. Yan po ang accomplishment ng Provincial Population Office Outreach. Wish lang po namin, sana magkaroon na kami ng sarili naming permanent office space. Yun lamang po, maraming salamat sa inyo lahat. Okay, maraming salamat. Pero bago ko po tawagin si Ma'am Lea, yung announcement po na para dun sa serbisyong tama caravan para sa kawani. Ano po, kawani? Ibig sabihin, para lang po sa empleyado. At diskwento caravan para sa lingkod bayan. Ano po? Ang registration po ay 7 a.m. to 11:30 a.m. Ibig sabihin, i-accommodate kayo as long as nakapasok kayo dun sa registration time. 7:30 to 11 a.m. sa cultural. At take note, ito po ay first come, first served basis. Ano po? Dapat mauna kayo, agahan nyo. Ang laboratory examination, 200 packs only. Advice na mag-fasting. Ano po? Kailangan ay parang 10 o'clock ba, Doc? 10 o'clock, dapat hindi na, wala nang tinig kahit 10 p.m. Ayan, 10 p.m. Ano, bago kayo matulog. And then, ang breast examination, family planning, ano po, ay sa PPO clinical. Ano po, meron yan. Sabihin, kasama yun sa services na yun. And then, yung pong dental services natin, 50 packs. Yung sa ngipin, 30 packs lang po. Ano? Yung pneumococcal natin, 150 packs. Yung para sa women only to ha, yung pneumococcal, human for women only. Yung HPV pala, ang para sa babae lang, 100 packs. Ano po? Yung pre-hair trimming, 100 to 150 packs. At ito po ay gaganapin sa Time Plaza. Again, ito po ay first come first served basis. Ano po? Yan po ay sa Wednesday. Okay, tawagin na natin ang ating HRMO, Ma'am Lea Javier. Palakpakan naman natin. Good morning! Medyo lively tayo ngayon, guys, no? Good morning! Okay. Nakinig ba tayo sa reporting po? So, yan po ang ating PPO outreach. Palakpakan po natin sila. Actually, I think, talagang deserve din naman nila yung ating claps. Kasi, sila po ay kukunti lamang sa kanilang opisina. And each one of our PPOs, yung mga program officers po natin, they are assigned siguro minimum 3 bayan. No? So, ganun sila sa pag-iikot nila and they're making it work. So, maraming salamat po sa inyo. Okay, to recognize our department heads who are here today, headed by our Provincial Administrator, Attorney Dulce Rebanal, Ma'am Karina Macalos, Ma'am Teresa Nieva Reyodica, Ms. Hazel Gahol, Ms. Fatima Eleanor Villaseñor, Sir Vivencio Malabanan, Engineer Pablo Del Mundo, Ma'am Rosalia Cortez, Ma'am Joy Philip Bacanto, Ms. Peli Cruz, Ma'am Michi Elbo, Engineer Abed Arellano,
Ma'am Jocelyn Litan, Ma'am Nelia Espino, of course, Sir Marlon Tobias, Dr. Mary Grace Bustamante, andito din po si Ma'am Lucia Almeda, Sir Aldwin Sejo, Dr. Roda Valenzuela, Dr. Sara Salamat, Dr. Judy Rondilla, Dr. ano na naman yun, Engineer Nonot, nakikita na naman kita pabulong-bulong dyan ha. Dr. Sara Salamat, Dr. Judy Rondilla, Dr. Greta Contehino, Dr. Herma Formelosa, Dr. Gilson Balendo, Dr. Edgar Palacol, and Dr. Maria Teresa Lapita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning nga ulit. Good morning. Kamusta daw yung mga nasa likod dyan? Good morning. Okay. Gusto ko lang pong ipaalala that we are on our 3rd week of our CSC month celebration. Lahat po ba tayo ay nagpa-participate? Yun. Nag-e-enjoy ba tayo sa ating mga palaro? Actually, tuwan-tuwa ako dun sa sa palarong Pinoy. Laugh trip talaga. Ang dami na sub-sub. So, masaya naman, masaya. So, sorry. Okay, this week, ano po bang meron tayo? Makinig po tayo. Kasi ito po ay mga hinanda ng mga concerned offices, no? Para po sa ating mga empleyado. So of course, this week we would be having our public speaking, hosting, and emceeing seminar on September 17, Tuesday po iyan. Pwede pa rin po kayong mag-register. Ito pong mga seminars na to, ginagawa po natin ito, especially when we see the need for it. Lahat po tayo, di ba po, may mga programa? Okay, so maganda naman po na medyo nile-level up din natin yung ating skills in public speaking. Di ba po, Dok? So yung mga ganyan, registration is still open. Pwede pa rin po yan until tomorrow. We have experts who will be conducting at may mga workshops din po ito. So it would be a fun and learning activity. Next, yung sinabi ni Sir Dennis, on September 18 on Wednesday, serbisyong tama caravan na hinahandog po para sa empleyado ni Gov. Ramil Hernandez. Yan, gusto niya yan, no? Ma'am Aleli, magpapa-pap smear ka ulit? Okay. Hindi, siya po yung Siya ang magagawa. Sorry. So, lahat po yan ay open para sa mga empleyado ha, and all services are free. So yung mga nakaschedule na dyan for pneumococcal, di ba? Every CSC week CSC month natin ginagawa yan, nakaschedule for turok. So ito na po ang inyong chance. And also we have our dental medical. Kuya Marlon, sasama kita dun eh. Tulong ka sa... Ang ingay kasi ng mga nasa likod eh. Nakikinig ba yung nasa likod? Okay. Sarap tayo. So, maraming salamat po sa mga doktor natin kahit na ito po ay para sa mga empleyado at empleyado rin sila, but still, they choose to serve our employees on Serbisyong Tama Caravan. So, ang dagdag pa dito ay meron tayo, ano meron? Hindi pa. Yung Diskwento Caravan. Oh, gusto na mga nanay yan. Baby, ang anak ko, baby. May pag-grocery tayo with discounts ha. So that is care of Ma'am Banji de Villa. So please, you are all welcome to come. Meron pa rin tayo yung mga masamasahe natin. Okay? Pamparelax. Susunod. Anong susunod natin, Ma'am Aleli? Zumba dance. Oh. So lahat po ng gustong mag-ehersisyo, tayo po, syempre, the more the merrier, the more chances of winning. Dahil kasama po yan sa point system. Okay? Then next, ang laging inaabangan, kaya talaga ito ay consistent na nasa programa natin, ang cooking contest, care of PNAW. So marami na naman tayong pa-surprise dito na putahin ng ating mga cook dito sa Kapitolyo. And of course, ang major activity natin for this week, alam po ba natin? Yun. Nakapagpatakbo na po ba tayo ng PRKGSO?
para sa ating mga food. So we would be having our tree growing and caring activity and climate change orientation. This Friday na po yan. Siyempre, agahan po natin. Sa siniluan lang po ito. Again, maximum participation po from all our offices. Okay? Para tayo naman po ay once a year, no? We engage sa mga programa na nakakatulong din naman sa ating kalikasan. Okay po ba yun? Okay po? Hi! Hello! I love it. Okay po. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo po hanggang sa kahuli-huli ang activities natin sa closing. I am looking forward to seeing all of you. Maraming salamat po. But wait, there's more. Nais po namin tawagin ang ating PIO. May konting announcement po. Yes, Miss Jaja. Thank you, Ma'am Leia. Okay, good morning, everyone. As part of the 124th Philippine Civil Service Anniversary, our office PIO hold a photo story competition. The registration is still open, located at the administrative building, and this is free. More prizes to be given away. So let's participate and join the photo story competition. Thank you. Parang nasa pageant lang si Jaja. Ay, yes, of course, Doc Mike from PBET, may announcement din po. Hello, baka nalimutan na po yata. Sa September 18 po, meron din kaming pet care para sa mga empleyado. Last Thursday and Friday po, nagkaroon kami ng neutering service para sa mga pets ng empleyado, hindi po sa empleyado. Sa pets po ng empleyado. Pero this coming 18 po, meron kaming pet care. Dito po namin dadalhin yung veterinary service namin sa compound ng Kapitolyo. Ilan po, salamat po. Salamat po, buti naman doon malinaw. Okay, meron pa po, of course. We also have... Sir, meron din kayo? Halika, may gusto rin po kayong i-announce? Engineer? Kagalang ka. Okay. Meron po kaming letter kay admin. Tsak makakarating sa mga department yun. Yung pong mga drivers natin, opo, di ba? May mga drivers po kayo sa inyong mga opisina. Amin pong ise-seminar lahat yan sa pamamagitan po ng Motor Pool Division kung paano mag-maintain. Kasi po ang driver hindi lang basta makapag-drive. Drive ka lang ng drive. Pagka iiwanan na yung sasakyan, hindi na maglilinis, hindi check-checkin ng oil. Isa nga, gasolina, hindi pa na-check-checkin. Pag ikaw'y tumirek, natanda nyo ha, pag ikaw'y tumirek at sasakyan mo, tinignan na lahat, pinatignan mo na lahat. Yung pala, walang gasolina, ikaw na ang pinakatangang driver. Ano tayo? Anak naman, ano na yung problema na ito? May sarili. Wala palang gasolina. Wala ka na nuwete. Nyeta. Kaya nga, hindi ang driver, ito ha, sabihan niyo yung mga driver niyo, kung maaari, please, makipagkita lang sa, meron pong padala sa inyong sulat, may sulat po kami admin na lahat po ng driver, ay sa gabi ay screwdriver. Okay, dapat magpa-lista lang po ng pag-maintain or preventive maintenance, matutong mag-preventive maintenance ng sasakyan. Nakikita namin, bibili ang Kapitolyo ng bago. Kita mo, amus-amus. Hindi marunong maglinis ng sasakyan. Balahura. Abay, talagang dapat magising na kayo. Ang mahal-mahal na hihingi tayo ng pera sa budget, tapos doon nyo naman lilinisin ang sasakyan nyo. Hingi kayo ng hingi ng sasakyan. Hindi naman kayo marunong maglinis. Dapat ibagbago na tayo. Magbago na tayo.
Okay, ha? Mga department heads, mga immediate supervisor, yung inyong mga driver, ha? Hindi dapat drive lang ng drive. Nakahawak lang mag-apply. Ako'y marunong mag-drive. Nakahawak lang ng manubela, driver na. Hindi pala marunong mag-maintain. Nako, kaya dapat ayusin nyo yan. Tandaan nyo, kung sasakyan nyo, kung sarili nyo sasakyan nyo, gagawin nyo kaya yun, hindi nyo nilinisin, hindi nyo papalta ng ang oil, hindi nyo papalta ng yung mga gear, hindi palalagyan ng gear. Magpagong-pago naman kayo. Sige. May tao pa lang ito. Akala ko ngayon yung seminar eh. Joke lang. What's with this morning? Tawagin na nga natin, of course, para sa ating fire drill. Tama po, may we call on Sir Alvin Seho. Thank you po. Good morning po sa ating lahat. Ito po ay para sa earthquake drill ulit natin. Sa September 26, habang nire-reviewhan ng mga kasamahan ko yung ating drone, paalala lang po muli, meron po tayong fire extinguisher sa bawat opisina kasi kaakibat ho ng earthquake, ground shaking yung sunog, posibleng magkaroon ng sunog. At paalala rin po, meron po tayong first aid kit sa mga opisina natin. Kung wala ho, kailangan replenish, malaman lang po namin para kung may sasaklolo sa opisina nyo malaman po. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng city marshals dahil kayo ho. At sila ho talaga yung una sa gaganap sa mga pagbibigay po ng first aid at paggagay sa inyo. And kung i-update ho, kung yung assembly area may mga recommendations po, malaman ho natin at magawa din ho nawa ng evacuation plan per office. Per office may evacuation plan. And para ho sa engineering, maraming salamat po sa engineering office at sila ho yung isa sa nakakatuwang ho talaga natin. Sila ho yung magbibigay ng hudyat kung po pwede nang pumasok sa kanilang building or opisina. Kinakailangan ho na tuloy-tuloy ho yung tulong. Engineer Del Mundo, salamat ho doon. Dahil hindi ho talaga natin alam kung kailan tatama ang earthquake. Kinakailangan po ready tayo. At yun po ang signal na tayo ay pwede nang pumasok kapag ho na-check na yung mga buildings natin dahil delikado ho talaga. Lalo na ho kung intensity 4 pataas, kinakailangan ho ay ma-check muna yung building bago ho tayo bumalik sa opisina at makiisa ho lahat. Ay tiusap po kami na makiisa ho lahat dahil ito ho yung isa sa way para ho maging ligtas tayo pare-pareho. Okay? At tinatawagan ko ang aking kasamahan, ipa-flash naman po yung ating i-recite para ho makuha na tayo ng video. Maraming salamat po. Okay, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Ikaw ang bida kapag laging handa. Kaya sa darating na September 26, 2024, sa ganap na ikasyam na umaga, makilahok sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Dahil dito sa Laguna, bida ang handa. Dahil dito sa Laguna, bida ang handa. Okay? Sabay-sabay po tayo. Kaliwa po. Left. Sige po, ilan dito? Okay, kay Ma'am Jo. Left. Opo, dito. Kay Tita Michi papunta dito. Right. Para mas magandang tignan. Okay po? Dahil dito sa Laguna, bida ang handa. Okay? Yan. Okay po. Ulit po tayo. Ready na po ang lahat? Okay, 1, 2, 3, go! Ikaw ang bida kapag laging handa. Kaya sa darating na September 26, 2024, sa ganap na ikasyam na umaga, makilahok sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Dahil dito sa Laguna, bida ang handa. Okay po. Thank you po, thank you. Salamat. Thank you po. Thank you sa inyo lahat. Okay, para po sa ating huling bahagi ng ating programa ngayong umaga, bigyan po natin ang kinatawan ng ating ama ng lalawigan. Palakpakan natin, Attorney Dulce H. Rabanat.
Maraming salamat, Dennis. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Well, sa pangalan po ng ating mahal na gobernador, syempre nais nating batiin ang ating mga department heads, assistant department heads sa mga chief of hospitals. At syempre po sa aking mga kapwa kawani who are joining us this morning, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Sa dami ng patatalaba, nauutal tuloy ako. Sa dami ng patalastas, munti ko na makalimutan ang sasabihin ko. Lalo na yung patalastas ni Engineer Del Mundo, grabe. Well, tama naman siya na talagang ang mga driver dapat matuto rin ng maintenance sa mga sasakyan. Very empathic ka, ha? Bishop June Del Mundo. Grabe. Well, anyway, si Ma'am Lea, no, yung mga naka-line up natin na activities for this week, especially po yung public speaking, maganda yun. No? So, if we can encourage more employees to join tomorrow yun, Ma'am Lea? Oo, sa mga department heads, encourage natin yung mga employees natin na may potential to attend the seminar tomorrow. Maganda yung public speaking. Okay. Tapos, ano pa ba? Tsaka yung kay Jaja. Oo, kay Binibining Jaja ng PIO. Sumali tayo sa photography contest. Okay. Well, anyway, syempre, ang host natin ng flag ceremony natin ngayon ay ang PPO Outreach, no? Alam nyo, maganda talaga during flag ceremony na naha-highlight ng ating mga department o units yung mga ginagawa nila. Kasi most of the time, hindi naman natin sila nakikita, diba? So, hindi natin nakikita. Ano ba ginagawa ng PPO Outreach? Talaga bang marami bang activities that they are doing? Pero kanina, nakita natin na ito yung mga activities that they are doing. No? Hindi natin madalas na napapansin ang PPO Outreach, no? Pero I know that you are really doing your job. No? At mas marami pa tayong pwedeng gawin sa PPO Outreach, di ba? So we have to become more active sa ating ginagawa. And syempre, sa pangalan ni Gov, I really would like to take this opportunity to thank you for your hard work and dedication and for your tireless effort na maabot yung mga remote barangays at ang mga remote areas, no, to propagate ano ba yung programa natin on family planning, reproductive health, at saka yung pre-marriage counseling. Napaka-importante yan eh. Kasi yung role nyo, naka-attend ako ng pre-marriage counseling, no, ng mga bayan na ginagawa nila. Na-highlight doon, ano ba yung importansya bago ka magpakasal, di ba? Importante yun. And you're doing that lecture, di ba? Bago magpakasal. Sila yung nag-lecture nun. No? Kaya thank you very much, Nelia Espino, and to the rest of the team ng PPO Outreach for being active in your job, no? Sa ating mga barangays and in our cities and municipalities. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Okay. So ano pa ba? Wala na. Except that si Michi, no, happy birthday, Michi! Iniimbitahan kayo ng buong GSO birthday niya ngayon. Hindi. Meron daw pa surprise sa kanya, kaya lang napakaaga niyang dumating, kaya hindi na surprise. Okay, so sa inyong lahat, God bless you everyone. Have a nice week. Thank you. Thank you very much. Picture me. Everything